GMRC 4, Quarter 4, Week 5. Katangi-tanging pagpapahalaga, katatagan, kakayahan, at ambag ng mga taong may kapansanan sa pamayanan at sa lipunan. Matatag, curriculum. Bansang makabata, batang makabansa. With me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa katangi-tanging pagpapahalaga, katatagan, kakayahan, at ambag ng mga taong may kapansanan sa pamayanan at sa lipunan. Mga layunin. Unang araw. Maikling balik-aral. Ang mga simbolong ito ay ating nakikita sa mga pampublikong lugar. Ang salitang may kapansanan ay nakikita na ngayon sa mga simbolo ng mga taong may mga kapansanan. Ang mga simbolong ito ay pagsasaalang-alang sa kanila bilang kabahagi ng lipunan. Pagtapat-tapatin. Itapat ang mga nasa ikalawang hanay sa tama nitong paglalarawan sa unang hanay. Ilagay ang titik ng tamang sagot sa patlang. Unang hanay. Ikalawang hanay. Para sa unang bilang. Unang simbolo. Narito ang mga pagpipilian. A. Kapansanan sa katawan. B. Kapansanan sa pag-iisip. C. Kapansanan sa pagsasalita. D. Kapansanan sa pandinig. E. Kapansanan sa paningin. Ano ang tamang sagot? A. Kapansanan sa katawan. Ikalawang simbolo. Ano ang tamang sagot? Ito ay C. Kapansanan sa pagsasalita. Ikatlong simbolo. Ano ang tamang sagot? D. Kapansanan sa pandinig. Ikaapat na simbolo. Ano ang tamang sagot? B. Kapansanan sa pag-iisip. Ikalimang simbolo. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay E. Kapansanan sa paningin. Kapag makita mo ang isa sa mga simbolong ito, anong mabuting gawi ang dapat mong ipakita? Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Ang kapansanan ay nangangahulugang isang pisikal o mental na kapansanan na lubos na naglilimita sa isa o higit pang psikolohikal,
physiological o anatomical na pagkilos ng isang individual o mga aktibidad ng naturang individual. Lagyan ng check ang hanay sa kanan kung ito ay halimbawa ng kapansanan ng tao. Lagyan naman ng X kung ito ay hindi halimbawa ng kapansanan ng tao. Una, bingi o hirap sa pandinig. Check o X. Check. Hindi pagbabayad ng kuryente. Check o X. X. Kahinaan sa pagsasalita at wika. Check o X. Check. Kakulangan ng perang pambaon. Check o X. X. Kakulangan sa pagtulog. Check o X. X. Kapansanan ng mga laruan. Check o X. X. Kapansanan sa intelektual. Check o X. Check. Kapansanan sa pag-iisip. Check o X. Check. Kapansanan sa pagkatuto. Check o X. Check. Kapansanan sa paningin. Check o X. Check. Mainit at maulan na panahon. Check o X. X. Orthopedic disability. Check o X. Check. Pagkaubos ng bigas na pangsaing. Check o X. X. Pisikal na kapansanan. Check o X. Check. Psychosocial disability. Check o X. Check. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Ano ang PWD? Ang PWD ay nangangahulugang person with disability o taong may kapansanan. Ayon sa Revised Philippine Registry Form para sa PWDs version 3.0, ito ang mga uri ng kapansanan. Bingi o hirap sa pandinig. Kapansanan sa intelektual. Kapansanan sa pagkatuto. Kapansanan sa pag-iisip. Orthopedic disability. Pisikal na kapansanan. Psychosocial disability. Kahinaan sa pagsasalita at wika. Kapansanan sa paningin. Ang orthopedic disability ay isang pisikal na kapansanan na nakakaapekto sa musculoskeletal system.
Samantala, ang psychosocial disability ay kapansanan sa kalusugan ng isip sa pakikipag-ugnayan sa panlipunang kapaligiran na nagpapakita ng mga hadlang sa kanilang pagkakapantay-pantay sa iba. Debate. Kailangan ba nating itrato ang mga taong may kapansanan sa lipunan bilang mas mababa sa pamayanan kaysa sa taong walang kapansanan? Ikalawang araw. Unang aralin, saloobin ng mga tao sa lipunan patungkol sa taong may kapansanan o PWD. Pagproseso ng pag-unawa. Ano ang personal mong pananaw tungkol sa PWDs? Hanap, usap, kalap. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Pinatnubay ang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Ikatlong araw. Ikalawang aralin. Mga natatanggap na suporta ng mga PWD. Pamprosesong pag-unawa. Narito ang mga sikat na individual na nagtagumpay sa kapansanan upang masunod ang kanilang mga pangarap. Una na dito, si Stevie Wonder. Siya ay singer, ipinanganak na bulag. Nagpasikat ng kantang I Just Called to Say I Love You. Si Stevie ay ipinanganak na premature na nagresulta sa isang kondisyon na kilala bilang retinopathy ng prematurity na humahantong sa kanyang mga retina na matanggal. Ang kaniyang pagkabulag ay hindi naging hadlang sa kanyang pagiging isa sa mga pinakadakilang sikat ng musika sa lahat ng panahon. Ikalawa dito, si Nick Vujicic. Siya ay evangelist. Ipinanganak na walang kamay at paa. May akda ng librong Life Without Limits. Si Nick ay ipinanganak sa Melbourne na may kondisyon na kilala bilang tetraamelia na humantong sa phocomelia. Nangangahulugan ito na siya ay ipinanganak na walang mga kamay at paa. Ang kahanga-hanga sa kanya ay ginamit niya ang kanyang kapansanan upang magbigay ng inspirasyon sa mga tao na mamuhay ng mas kasiyasiya. Pinatnubay ang pagsasanay. Mga gabay na tanong. Una, ano ang ilang mga bagay na maaaring gawin upang maiwasan ang mga nakapanghihina ng loob na pangusap sa mga taong
may kapansanan. Maaring gumamit ng magalang at positibong pananalita. Iwasan ang pangmamaliit o panlalait at maging sensitibo sa kanilang damdamin. Mahalaga ring mag-isip muna bago magsalita at igalang ang kanilang kakayahan at pagkatao. Pangalawa, ano ang iyong iniisip kung nag-uulat ng mga insidenteng nakatutok sa may mga kapansanan? Sa aking palagay, mahalaga ang pag-uulat ng ganitong mga insidente upang mabigyan ng pansin ang kanilang kalagayan at maprotektahan ang kanilang karapatan. Nakakatulong ito upang mapataas ang kamalayan at maiwasan ang diskriminasyon. Pangatlo, ano ang iyong mga saloobin sa mga pagtulong na ginagawa para sa mga taong may kapansanan? Masaya at positibo ang aking saloobin sa mga pagtulong na ginagawa para sa kanila dahil ipinapakita nito ang malasakit at pagkakaisa sa lipunan. Mahalaga ang mga tulong na ito upang maramdaman ng mga taong may kapansanan na sila ay tinatanggap at pinahahalagahan. Paglalapat at pag-ugnay. Sa ibaba ay mga halimbawa ng mga sikat na linya na sinabi ni Stevie Wonder at Nick Vujicic. Paano mapapabuti ang buhay ng tao ayon sa mga katagang binanggit nila? Narito ang sinabi ni Stevie Wonder. Just because a man lacks the use of his eyes doesn't mean he lacks vision. Hindi ibig sabihin na kulang sa paggamit ng mata ang isang tao ay kulang na siya sa mga pangitain. Ipinapakita ng kanyang sinabi na ang tunay na kakayahan ng tao ay hindi nasusukat sa pisikal na anyo, kundi sa pangarap, pag-iisip at determinasyon. Napapabuti ang buhay ng tao kapag natututo siyang magtiwala sa sariling kakayahan at patuloy na mangarap kahit may kakulangan. Narito naman ang sinabi ni Nick Vujicic. I have the choice to be angry in God for what I don't have or be thankful for what you do have. Salin sa Tagalog, mayroon akong pagpipilian. Magalit sa Diyos para sa kung ano ang wala sa akin o magpasalamat sa kung ano ang mayroon ka. Ipinapahayag ng kanyang pahayag na ang tamang pananaw sa buhay ay mahalaga. Napapabuti ang buhay ng tao kapag pinipili niyang magpasalamat at maging positibo sa kabila ng mga kakulangan. Ang pasasalamat ay nagbibigay ng lakas, pag-asa at inspirasyon upang magpatuloy sa buhay. Ikatlong, aralin. Pagtulong sa mga PWD sa pamamagitan ng pansariling mabuting gawi. Pagproseso ng pag-unawa. Fan meet. Ang fan meet ay nagagawa kung ang isang tagahanga ay nabibigyan ng pagkakataon makita, makasama at makausap ang kanyang hinahangaang tao. Kung mabibigyan ka ng pagkakataong makita, makasama at makausap sina Stevie Wonder at Nick Vujicic,
Ano ang sasabihin mo sa bawat isa? Pinatnubayang pagsasanay. Pagpipili. Piliin ang tamang gawi sa sumusunod na sitwasyon. Ilagay ang titik ng tamang sagot, sapat lang. Unang bilang. Nakasakay ka sa isang jeep at may nakita kang isang taong PWD na nais din sumakay sa inyong jeep. Ano ang gagawin mo? A. Pagtatawanan ang taong PWD. B. Pagsabihan na madalian ang pagsakay dahil ikaw ay mahuhuli na sa klase. C. Hindi makialam sa ibang tao. At D. Tulungan ang taong may kapansanan na makasakay sa inyong sinasakyan. Ano ang tamang sagot? D. Tulungan ang taong may kapansanan na makasakay sa inyong sinasakyan. Pangalawa, alin sa sumusunod ang nagpapakita ng pagmamalasakit sa PWD? A. Pagtatawanan ang kinukutya na PWD. B. Pahiramin muna ang kaklaseng PWD ng ballpen para makasali sa pagsusulit. C. Pagsigawan ang taong may kapansanan. D. Tumulong sa PWD at hihingi ng kapalit. Ano ang tamang sagot? B. Pahiramin muna ang kaklaseng PWD ng ballpen para makasali sa pagsusulit. Pangatlo, alin sa sumusunod na pahayag ang nagpapakita ng pakikipag-ugnayan sa PWD? A. Pilit kong inuunawa kung bakit ka nahuli. Pero sana, umalis ka ng bahay ng mas maaga. B. Bakit ba nahuli ka na naman? C. Sana, sa susunod, hindi ka nahuli sa usapan natin. D. 30 minuto na akong naghihintay sa iyo. Ano ang tamang sagot? A. Pilit kong inuunawa kung bakit ka nahuli. Pero sana umalis ka ng bahay ng mas maaga. Pang-apat, si Ana ay may nakitang isang matandang bulag na hirap tumawid sa kalsada. Kanya itong nilapitan at inalalayan. Si Ana ay patlang. A. Masipag. B. Malambing. C. Matulungin. D. Magalang. Ano ang tamang sagot? C. Matulungin. Panghuli, alin sa sumusunod ang nagpapakita ng pagmamalasakit? A. Tumutulong si Jackie sa pamamahagi ng relief goods sa kanilang barangay. B. Si Paul ay nagbibigay ng donasyon sa mga biktima ng kalamidad. C. Tinutulungan maglakad ni Yumi ang kanyang kaklase na may kapansanan. D. Lahat ng nabanggit. Ano ang tamang sagot? D. Lahat ng nabanggit. Paglalapat at pag-uugnay. Paano mo tutulungan ang mga taong may kapansanan katulad ni Stevie Wonder at Nick Vujicic?
Para sa taong may kapansanan katulad ni Stevie Wonder, ito ang maaaring sagot. Para naman sa taong may kapansanan katulad ni Nick Vujicic, ito ang maaaring maging sagot. Tandaan na maaaring iba-iba ang ating mga kasagutan dito. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Liham ng pasasalamat at pag-asa. Pumili ng isang uri ng kapansanan at gumawa ng personal na liham ng pasasalamat at pag-asa para sa kanila. Narito ang mga halimbawa ng kapansanan. Bingi o hirap sa pandinig. Kapansanan sa intelektual. Kapansanan sa pagkatuto. Kapansanan sa pag-iisip. Orthopedic disability. Pisikal na kapansanan. Psychosocial disability. Kahinaan sa pagsasalita at wika. Kapansanan sa paningin. Gawing gabay sa pagmarka sa liham ng pasasalamat at pag-asa ang rubrics na nakapaloob. Pagninilay sa pagkatuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito. Pagsusulit. Piliin ang tamang gawing dapat ipakita sa mga taong may kapansanan. Una, alin sa sumusunod ang nagpapakita ng pagtulong at pag-aalaga sa mga taong may kapansanan? A. Pagpapakain ng wasto at tamang pagkain. B. Pagkukwento ng malungkot na pangyayari. C. Baliwalain at hindi pansinin. D. Maglaro at magingay sa tabi ng may kapansanan. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay A. Pagpapakain ng wasto at tamang pagkain. Pangalawa, paano mo maipapakita ang iyong pagmamalasakit sa kamag-anak na may kapansanan? A. Pagalitan. B. Mainis sa kanya. C. Dalawin at aliwin. D. Huwag pansinin. Ano ang tamang sagot? C. Dalawin at aliwin. Pangatlo, may kapansanan ang iyong nakababatang kapatid. Ano ang iyong dapat gawin? A. Painumin ng gamot. B. Bigyan ng wasto at tamang pagkain. C. Alagaan at bantayan. D. Lahat ng nabanggit. Ano ang tamang sagot?
D. Lahat ng nabanggit. Pang-apat, nalaman mo na may tinatagong kapansanan ang iyong lola. Ano ang iyong gagawin? A. Mainis sa lola dahil may kapansanan siya. B. Dalawin at ipanalangin ang kanyang kapansanan. C. Baliwalain ang nararamdaman ng lola. D. Pagalitan ang lola dahil may kapansanan siya. Ano ang tamang sagot? B. Dalawin at ipanalangin ang kanyang kapansanan. Panglima, ang iyong kapatid ay umiiyak dahil sa sobrang hirap ng kanyang kapansanan. Ano ang iyong gagawin? A. Pahintuin sa pag-iyak ang kapatid at samahan. Huwag siyang iwanan. B. Pagalitan ang kapatid para huminto sa pag-iyak. C. Huwag pansinin at isumbong sa magulang. D. Sabihin sa kapatid na maingay siya at nakakaabala. Ano ang tamang sagot? A. Pahintuin sa pag-iyak ang kapatid at samahan. Huwag iwanan. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa saloobin ng mga tao sa lipunan patungkol sa taong may kapansanan o PWD. Mga natatanggap na suporta ng mga PWD. At ang pagtulong sa mga PWD sa pamamagitan ng pansariling mabuting gawi. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share at subscribe.